Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa STOE channel. So ngayong araw na ito, meron tayong gagawin na higher na refrigerator. So samahan nyo ako ngayong araw na ito. So ito po yung ating gagawin na higher na refrigerator. Ayan. Hindi raw po lumalamig, yun po ang complaint ni customer. I-check po natin. So ngayon guys, i-plug natin itong unit. So higher po ito guys, ang compressor na ginamit, Jaxipira. So i-plug in natin. Yan, tingnan natin. So binuksan ko itong takip guys para makita natin kung merong error kasi meron po siyang LED doon sa loob na makikita natin pagka bukas po yung cover. So silipin natin, titingnan natin kung meron pong error. Yun. Meron nga pong error. Ang LED na ito guys, yung nakikita natin na yun na nagbiblink na kulay pula. Ayan po, pagka po normal yung andar ng ating compressor, nakasindi lang po yan, naka-on lang. Meron din po mga model si Jaxipira na naka-off po yan. Lumalabas lang yung indicator kapag ka meron pong error. So bilangin po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 blinks po guys ang binibigay na error nitong ating IPM board. So ang possibility po, since na 10 blinks siya, kasi mga na-encounter ko sa Jaxipira, pagka po 7 blinks, 6 blink o 4 blink pangkaraniwan sa compressor po nang gagaling. So naka-plug in na siya. Ilabas natin itong ating IPM board. So i-plug in natin. So ayan guys yung indicator light oh. So ang gawin natin, check natin yung compressor kung resistance check po. So ngayon guys, magre-resistance check muna tayo ng compressor. Tingnan natin kung yung compressor ay, and then mamaya ay mechanical check natin yung ating compressor gamit po yung ating DIY na tester. So okay, tanggalin muna natin to. So ito guys is gagamit tayo ng ating tester. So yung digital multimeter natin. Sukat tayo ng resistance. Ayan, 15.2 ohms. Then yung isang terminal 15.2. So hindi kita eh. Ayan. Pata natin ang resistance ito guys. Ayan. 15.3. 15.3, 15.2. Yung isa naman po 15.1, 15.3. So 15 ohms yung resistance ng ating compressor. Halos pare-pareho po yung resistance ng ating mga terminal, yung UBW ng ating compressor. Kaya ang possibility, wala pong problema yung mismong motor. Hindi lang natin sure kung ang may problema dito is yung mechanical. So isa-isahin natin. Since na nakuha natin yung resistance ng compressor, punta naman tayo dito sa sa IPM board. So magme-measure din tayo ng resistance nito. So wala tayong nasukat na resistance. So infinite po ang resistance nito guys. Ang possibility po, nandito po ang problema. Kasi normally yung mga na-encounter po natin ng mga IPM board, hindi po infinite ang resistance. Mga around 2 mega to 5 mega
Minsan po umaabot ng 6 mega ohms ang resistance ng ating UBW ng ating IPM board. So para makasigurado tayo guys kung talagang may problema po itong IPM board, since na meron po tayong error na 10 blinks, gagamit po tayo ng ating DIY na tester. Ito. Very useful po talaga itong DIY tester natin kasi malaking bagay ito dahil po nasisigurado natin na yung compressor po ay walang problema. Kasi pag umandar siya rito, so ibig sabihin yung compressor natin walang problema. Kaya po kung may budget kayo guys at nagagawa po kayo ng refrigerator, mas maganda po kung magkaroon kayo ng isa nito para po magagamit natin doon sa mga chine-check up natin. Wala po tayo nito kung minsan nangangapa tayo kasi kahit po buo itong IPM board natin o itong inverter board natin at buo ang coil ng ating compressor, hindi natin ma-check kung yung po mechanical ng compressor merong problema. So kapag meron tayo nito, na-check natin ito, kunwari check natin walang problema ang nito, resistant nito, o walang problema yung ating IPM board, and then ang resistant ng compressor ay okay naman. Kasi normally po yan sa mga compressor ng refrigerator, ang resistant po dyan na nasusukat natin is from 10 ohms to 30 ohms. Kailangan po yung UBW na pin ng ating compressor pare-pareho ang resistance. Kasi sinukat natin ito kanina, example po natin ito, 15 ohms po. Lahat po nung tatlo, pare-pareho po siyang 15 ohms. So, na-check natin na walang problema yung ating compressor, yung coil. Pero sa mechanical side po ng ating compressor, hindi natin alam kung stock up yung piston. May piston po kasi ito. So, pag stock up po ang piston, kahit na po buo yung mismong motor, hindi po makakaandar ang compressor natin. And then, isa pa pong nakikita natin dito, ay ito pong ating inverter board, infinite po yung resistance nitong UBW nya. So isisiguraduhin lang natin na talagang yung compressor ay buo. Gagamit tayo ng DIY na tester. So check na natin. Ayan. So start tayo guys. Start natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng error dito. Ayan guys, umandar po yung compressor. Ayan po. So, ibig sabihin, yung compressor natin, both mechanical at saka po yung electrical part nitong ating compressor, ay wala pong problema. Kasi, dito po sa ating DIY na tester, umandar po siya. So, yan po ang kagandahan ng meron tayo nitong DIY tester, para at least po masigurado natin na ang compressor po walang problema. Since na ang ating pong inverter board o itong IPM board natin, nakita natin kanina na infinite po ang resistance nitong ay ito ang may problema. Okay, so nakita natin, ayan guys, umandar yung ating compressor gamit yung ating DIY na compressor tester. Ibig sabihin walang problema yung ating compressor, both yung mechanical niya at saka po yung electrical o yung motor at saka yung kanyang compression part, kasi umaandar po ang ating refrigerator. So yan, narinig nyo po umaandar po. Since na ito pong ating inverter board ay nasukatan natin ng resistance kanina at nasukatan natin infinite. So, nakakasigurado tayo na ito po ang problema. Ito pong inverter board natin. Okay? So, ang gagawin natin guys, i-order natin itong inverter board sa higher. I-order po natin. And then, pag dumating po yung parts,
balikan po natin. A few moments later. So ito guys, at dumating na po yung parts na pinorchase natin sa hire. Okay, so tingnan natin. Ayan po, at bagong-bago itong ating inverter board. And then ito naman po yung ating luma na inverter board, yung defective. Ayan. So ayan guys, ang gagawin natin ngayon para makita po natin yung difference po nito. Difference po ng dalawa. Itong dalawang inverter board. Ito yung luma natin, ito yung bago. Ang gagawin natin, i-compare po natin ang resistance. So dito muna tayo sa Ayan, okay. So itong luma, check natin yung resistance ng kanyang UVW. So ayan guys, wala tayong masukat. Infinite. Okay, wala tayong masukat And then ito naman yung bago. So yung bago, makikita natin 3.8, 3.9 meg o 4 meg ngayon. Tapos 4 meg din yung isa, and then dito naman 4 meg din. So ang resistance nitong bago 4 meg, itong luma infinite. 'Di ba? So yun po yung pagpaparaan ng pagche-check ng inverter board. So makikita natin, dapat po may resistance po yan. Kung wala po tayong masukat na resistance, kagaya nito, ayan po. So ibig sabihin, pag wala tayong masukat, defective na po yan. So ngayon, papalitan natin ng bago, and then itetest na po natin yung ating refrigerator. So, okay, so papalitan na po natin itong inverter board. Ayan guys, so nakita natin na yung 10 blinks po, 10 blinks sa indicator nitong model na to. Itong Jaxipira BTH, I mean 1113Y. So 10 blinks, ibig sabihin undefective yung ating inverter board. Okay, so ikakabit natin. So ayan, ay kabit na natin guys, and then magte-testing tayo. Sasaksak natin tong ating refrigerator. Okay. Yun, umandar na po. Umandar na yung ating refrigerator. So paandarin natin to guys, at obserbahan natin. So gagamit tayo ng thermometer para ma-check natin tong refrigerator.
napansin ko hindi umaandar yung pan. So silipin natin ito dito kung ano po ang nangyari. Bakit hindi umaandar ang pan itong ating, baka may sira pa ito, baka sira pa ang pan nito. So ayan po yung PCB nya, connected naman po yung ating mga connector. Ayan, wala naman pong tanggal, pero bakit hindi umaandar yung pan? So siguro guys, kailangan natin buksan ito mamaya. Pero anyway, mamaya na natin bubuksan. Baka yung pan po may delay lang. Sarado muna natin. Mamaya na natin i-check yung pan after isang oras. Kasi kung sira po ang pan nito, kagaya po niyan, hindi po nagbabago yung pong ating temperature. Check natin ulit, baka umandar na yung pan. Okay, check natin. So yung makikita natin, ang kapal ng yelo, pero yung pan niya hindi umaandar. Yun ang dahilan. Yun ayan guys, nag-stack up lang yung pan nito. Ngayon umandar na yung pan. So ito guys yung pan ng ating ginagawang refrigerator. So ngayon babaklasin natin to para maano natin yung pan, kasi nag-stack up yung pan, tumitigil siya. So ayan, ito po yung pan natin, nandito sa ilalim. Meron palang ano rito, potentiometer, so yung adjustment kung ano. Yung pan natin ay wala pong daan doon ng pan, nandito. So ito yung pan natin, makikita natin branded guys, Nidec, pero mukhang wala tayong access para malagyan natin ng langis, maliban na lang kung mayroong butas dito. Ayun guys, may butas. So ang gagawin natin, try natin na lagyan ng langis. Ayan, para po magkaroon ng langis, kasi malamang matagal na na-stack to talaga.
Yun. So ayan, nai-assemble na uli natin. Ito guys, tignan nyo, itong connector nyo, nagi-green na siya. So pagka ganyan, minsan naglo-lose connection yung yung ating connection ng pan. Sa pan po kasi ito. So titingnan natin yan guys, nagi-green na ganyan. Kung minsan yan po ang dahilan kung bakit hindi umaandar yung pan. So ang gagawin natin, sprayin lang natin ng contact cleaner yan para po mawala po yung corrosion, para hindi naglo-lose connection. So sprayan natin ng contact cleaner. Ayan. Para po pagsaksak natin hindi magkaroon ng loose connection. Ngayon kung halimbawa po na ayaw pa rin umandar yung pan, o talagang napansin nyo na dito nagkakaroon ng loose connection, pwede po natin itong palitan ng connector, o kaya naman i-direct na natin dun sa kanyang terminal doon. Kaso pagpapalit natin ng pan o pagbabaklas natin itong freezer compartment cover, ay mahirapan po tayo kasi kung nakaduktong ito. Kaya mas maganda kung spray lang natin ng contact cleaner at gumana. Yun po ang pinakamaganda. Okay, so ikakabit natin ito guys, and then obserbahan natin. Okay, so ibalik natin to guys, and then kasi siguro matagal na na-stock ito sa sa bahay ni customer, baka po hindi pinapagawa, ngayon lang naisipang ipagawa ni customer, kaya po siguro nag-stock up yung pan. Baka inabot na rin ng ilang taon o ilang months na hindi napapagawa. So makikita natin yun yung mga kailangan natin i-check pagka po mahina siya mag-yellow. Ibalik lang natin to. Ngayon muna natin siya sa 7 yung setting niya. And then iwan muna natin, balikan na lang natin mamaya after ng mga 1 oras na ating testing. Ngayon po ang temperature niya ay 27.7. So balikan natin after 1 oras. A few moments later. Balikan natin yung ginagawa natin na higher na rep after 2 oras ng testing. So makikita natin guys na nag-improve siya. Negative 26 na yung ating temperature sa loob ng freezer. Kaya ibig sabihin, kaya po mahina yung lamig ng ating refrigerator kanina ay dahil po sa hindi po umaandar ng maayos yung kanyang blower pan. So ayan, makikita natin sa loob ng 2 oras matigas na itong yellow. Ganun po kabilis magpa-yellow ito. At since na lumagpas na siya dun sa ating expected na temperature, ayan, negative 25.9, ay okay na po itong refrigerator na ito. Normal na po siya. So ayan guys, at isang refrigerator na naman ang ating nagawa ngayong araw na to. So ayan guys, at natapos na yung ating ginagawang higher na refrigerator. So naipakita ko sa inyong araw na ito, ngayong araw na ito, na yun pong pagtitest ng inverter. Although na may mga previous video na tayo na ginawa natin paano i-check yung inverter o yung IPM board ng ating refrigerator, ay muli ko na ipakita sa inyo kung paano po siya itinetest. Kaya mahalaga po na kukuha tayo ng data sa ating mga ginagawang pag-check. Resistant po ng motor, resistant po ng IPM board. So ayun, at okay na yung ating ginagawa. At sana po kung bago kayo dito sa ating channel ay paki-subscribe yung ating channel, and then paki-hit na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Maraming salamat po.